Alright mga kapatid, welcome back po sa Coach Haji Vlog. Thank you po at good morning sa lahat. At higit sa lahat, God bless po sa lahat. At salamat sa naka-appreciate sa mga videos ko po. Salamat po. Buong puso pa ako nagpapasalamat. At nawa, datnan tayo ng marami pang biyaya upang mayroon tayong magamit sa pang-araw-araw na ating pangangailangan. Ang tatalakayin po natin mga kapatid ay yung tungkol sa sandalian. Yung tungkol sa mass resignation na panawagan ng ating Pangulo sa lahat ng secretaries, di ba? Tapos sundan natin nung promotion ni General Torre bilang PNP chief, okay? Unahin natin yung sa resignation. Okay, yung resignation, bagamat huli po ito, huli na po tayo kasi ilang araw na po yung panawagan na yon doon sa part na yon. Pero yun din naman ang gusto ko dahil unang-una ayaw kong napagsasabihin na gumagawa-gawa tayo ng kwento, napanood na sa iba't ibang platform. Yun ang maganda po. Ibig sabihin, hindi tayo gumagawa ng mga kwento. Marami na nakapanood, marami nakasaksi, di ba? Yun po. Unahin natin po, sige talakayin natin yan. Yung sa resignation na panawagan ng BBM sa lahat ng secretary, marami natuwa. Alam naman natin, kasi una, kumbaga, reveal din yan. Kumbaga, gusto niyang baguhin yung pamamalakad, alisin yung mga dapat alisin, kasi lahat daw mag-resign, di ba? Pero napansin ko mga kapatid, parang papogi effect lang po talaga yun eh. Bakit nga po? Iilan lang naman ang alam kong base sa ating sa update ngayon, si Milandro Guevara, Solicitor General, ang medyo, di ba, talagang gusto na niya alisin, di ba? Talagang tinanggap na ata yung resignation. Yung sa CHED, di ba? Yung sa CHED na yun, natanggap nila. Hindi tayo pero iilan lang po yun ang tinanggap yung resignation. Kumbaga, na-retain yung mga dapat ma-retain, Recto, Bersamin, di ba? Na-retain. Bakit? Di ba? Opinion ko lang po yun ha. Papogoy effect lang talaga. Bakit? Hindi mo na kailangan panawagan pa nung lahat mag-resign. I-retain mo rin pala, ililipat mo rin pala sa ibang posisyon. Kasi nga yung tinatawag na performance daw, sabi niya, di ba? Para makita, depende sa performance kung tatanggap. Pero hindi, kung ilan lang naman yan, kaya mo nang sibakin yan, kaya mo nang, bagamat tinatawag yung may kwan, yung huwag siyang ma-offend regarding sa may mga pamamaraan para hindi lang, kasi kung talagang mass resignation, dapat lahat yan. Panawagan mo yan eh. I-retain mo lang pala yung mga bagay na yun. Yung mga alam mong main character na, di ba? Ba't kailangan mo pang panawagan ng resignation lahat? Kaya mo namang alisin yan bilang Pangulo. Di ba? Kaya mong sibakin yan. Kaya may nagtanong nga sa press con ni Jose Castro, kaya naman sibikan, ilan lang naman ang pwede, ba't kailangan pang manawagan? Ibig sabihin, nagpapapogi effect lang. Di ba? Papogi effect lang talaga yon. Maliwanag naman po yan. Akala mo siguro, yung mga Pilipino, pinanganak kung kailan lang. Hindi ganon. Kung talagang gusto mong maayos yung pagpapatakbo ng yung liderato o yung mga secretaries mo yan, alisin mo nung walang ano pamangkuhan. Pero may pamamaraan para hindi ma-offend o para hindi naman makuha sa yung mga mahal niya sa buhay, di ba? May maraming pamamaraan ng mga ginawa ni Tatay Digong noon regarding sa yan, tungkol sa kanyang kalusugan. Kaya nagpapa-kuha na siya. Ganun lang, may maraming paraan. Hindi yung papogi. Tapos niretain mo rin lahat. Yung iba, di ba? Yung iba, nilipat mo lang sa ibang departamento. Anong di ba? Kung talagang hindi nag-perform, yung mga bagay na yun, yung mga tauhan mo, yung mga sekretary mo, ba't mo ililipat sa ibang departamento? Hindi nga nag-perform eh. Ibig sabihin, papogi effect ka lang talaga doon sa part na yon para masabi lang na nanawagan ka sa ganung sitwasyon pero i-retain mo din. Diba? Ano to? Diba? O ganun. Kaya ka, kinukuhan mo binubudol mo yung mga tao Sorry sa sinabi ko po pero budulan yan Kunwari ganun, di ba? Pakitang tao lang talaga yung ginawa. Kung talagang seryoso ka, revamp talaga lahat dapat.
palitan ng dapat palitan. Walang mga ganyan-ganyan salita, di ba? Papogi, effect, gano'n. Hindi naman tayo pinanganak kung kailan lang. Gusto mo lang di ba? Ganun lang. Bakit? Mababa yung trust rating mo, kaya gano'n. Kumbaga, nilapa ka ng dalawang yung mag-ina, di ba? O yung mag-ama pala, sorry. O nilapa ka ni PRRD, ni BP Sara sa survey. O, di ba? Almost ikaw di ba? Ganun lang. Ang atin lang mga kapatid, maging totoo lang. Maging nasa puso lang yung ginagawa. At saka, napansin naman natin eh. O, di ba? Almost, ilan na? 3 taon na po silang kayo nanunungkulan. Pero hindi mo kayang, di ba? Talagang hindi mo kaya yung mga bagay na gawain. Puro publicity lang, puro pag-grandstanding lang yung mga, di ba? Kaya ang atin lang naman, kung talagang seryoso ka po doon sa sitwasyon na yon para mabago, dahil inamin mo rin naman eh, di ba? Nakukulangan ng sambayan ng Pilipino sa part na yon. May mga tanong, alisin ang dapat problema. Ang problema, dapat tinutumbok, di ba? Tumbukin mo ang totoong problema. Eh, hindi mo naman kaya rin. Bakit? Siguro nga, hindi mo kayang gano'n kasi baka nga, di ba? Baka sumigaw yan, yung part na yan. O, inalis mo yan, mag-iiba ang timpla niya. Tang! O baka mag-bounce. Di ba? Yun siguro, yun, pananaw ko lang po opinion ko lang po yun. Baka mag-bounce yung ginawa mo, eh, biglang, diba? Kaya hindi mo kayang sibakin, ni-retain mo eh. Yung mga bagay na alam mong kumukontra siya ngayon, siguro, katulad ni Soldier General, di ba? Minandro Guevara. Yun. Bakit? Eh, lumalagay lang siya sa tamang mga sitwasyon regarding sa ICC. Yun ang hindi niya nagustuhan. Kaya siguro nga, kaya tinanggap mo yung resignation. Pero kung sa galing, magaling. Dangan nga lang, yung mga bagay na gusto mo, hindi sinunod. Yung idepensa niya, yung mga tao na regarding do sa nangyari sa dating Pangulong Duterte, kung bakit hindi niya kinatawan sa Supreme Court o yung mga bagay na ginawa sa umayaw, result in general, diba? Yun siguro ang dahilan. Pero kung titingnan mo, tama siya. Bakit? Nasa batas yung mga sinasabi niya. Hindi. Ito mahirap mga kapatid sa atin. Kaya yun, ang bagal ng progresibo ng ating bansa. Kasi nga unang-una, ultimo, mula sa taas, nilalabag ang batas. Kaya pag tumayo ka sa tama, yun, collateral damage ka na. Katulad niyan, tumayo lang sa tama, si Minandro Guevara, ayun, collateral damage, inalis niya. Tinanggap yun. Bakit? Hindi niya, yun eh. Kumbaga, pasimpleng, yun mga kapatid, binigyan lang natin ng punto. Kaya niyang sibakin bilang Pangulo yung sekretary niya. Gumagawa ka pa ng isang party para sabihin lang ng mga tao. Pero ni-retain mo rin. Bagamat hindi mo ni-retain yung iba, inilipat mo naman ng ibang departamento. Anong ibig sabihin nun? Diba? Alam mo hindi nag-perform, ilalagay mo sa ibang departamento. Hindi rin mag-perform yun doon kung talagang totoong hindi nag-perform. Di ba? Tapos idilipat mo lang. Ibig sabihin, yung problema, hindi mo nalutas yung problema, inilipat mo lang yung tao na yun doon sa isang departamento na magmumula rin doon yung problema uli. Ibig sabihin, dapat palit lahat kung talaga hindi siya nag-perform. Yun lang mga kapatid. Binigyan lang natin ng opinion at reaction. Salamat at God bless po sa lahat. Nawa, nakita nyo rin yung mga sitwasyon na yun na hindi tayo pinanganak kung kailan lang. Okay? Sundan natin yung promotion ni General Torres, di ba? Ni Canon Torres, di ba? Naging siya yung pinili na PNP chief, di ba? Meaning, ito mga kapatid, malinaw naman ito. Yung ganitong mga galawan. Bakit ka na-promote? Ibig sabihin, lahat ng ginawa mo tama. Lahat ng ginawa mo, satisfied ang Pangulo. Malinaw po yan, ha? Hindi ka naman ipopromote kung yung promotion mo medyo sumablay, yung mga ginawa mo. Lahat ng ginawa mo sablay, ipopromote ka ba? Malinaw po yan di ba? Ibig sabihin, kaya nga ginawa niya PNP chief yan, na-promote siya bilang PNP chief, malinaw ang mensahe na lahat ng action at ginawa niya ay gusto ng Pangulo. Di ba?
Kaya nga ginanyan eh. Unang-una, yung sa KOJC. Di ba? Meaning, lahat ng action ni Torre doon, gusto mo. Bagamat, sinasabi mo na gano'n, di ba? Na, alam naman natin, pakitang gilas ng mga bano. Pero, dahil sa nakita mo yung kwan, ibig sabihin, lahat ng ginawa ni Torre doon, gusto mo. Pangalawa, yung ginawa kay PRRD, ni Torre, ibig sabihin, gusto mo yung na halos sasabihin, pag di ka tumayo dyan, kakalad ka rin kita. Ibig sabihin, lahat ng action ni Torre, gusto mo. Kaya mo na-promote yan eh. Naging PNP chief yan eh. Di ba? Malinaw ang mensahe. Lahat ng action at ginawa ni General Torre, gusto ng Pangulo. O, di ba? Kaya nga naging PNP chief yan eh. O, di ba? Na-promote siya. Bakit? Sa tingin ng Pangulo, tama lahat ng ginawa ni General Torre. Kaya siya ginawang ganyan. Na-promote siya bilang PNP chief, di ba? Siya yung tinalaga, bagong PNP chief, pag-alis ni Barbel. Kaya doon natin nakita mga kapatid, na kunwari, hindi alam, kunwari, hindi ko kwento yung pagdadala doon sa dahig ni Pangulong Duterte. Kinukwento sa isang party na yun, yung mga salita na binitawan ng General Torre regarding doon laban sa Pangulo, pinai-implement lang yung Article 95, di ba? Regarding na dalhin muna sa isang, di ba, husgado dito sa korte dito sa ating bayan o dito sa ating bansa. Iniimbok lang ng kanyang abogado ni Attorney Digra pero hindi pinagbigyan. At sinabihan pa, pag di ka tumayo dyan, kakalad ka rin kita dyan. Lahat ng yun, gusto ng ating Pangulo. Kaya nga siya na-promote eh. Kaya nga siya naging PNP chief eh. Kaya ginawa siyang PNP kasi lahat ng party na yun ay gusto. Maliwanag ang mensahe mga kapatid. Maliwanag ang mensahe na lahat ng aksyon ni General Torre ay gusto ni BBM. Diba? Kaya siya ganyan. Salamat at God bless. Nawa, nabigyan natin ng konting reaction at opinion. Ito'y bahagi lang ng opinion natin at reaction. Nawa, makita nyo rin yung mga bagay na yun para sa ating ikagaganda ng ating bayan. Kung talagang sino yung nagpa-function, sino yung gumagawa, sino yung, diba? Kita naman natin yan. Kaya maraming salamat at God bless. Nawa, pagpalain po tayo ng ating pong may kapal at tuloy-tuloy na po nawang maging bago na po o mabago na po ang sistema ng ating bayan upang sa pag-unlad nito ay sabay-sabay tayong umunlad. Pero hanggat nandyan ang problema, sabi nga niya, di ba? Alisin ang problema pero tingin ko siya ang problema. Kaya hindi niya nabigyan ng tamang solusyon bagamat ipinanawagan niya yan, yung mga bagay na yan. Pero nananatili. Aksyon ng mga kanya yan eh. Ibig sabihin, lahat ng ginawa niya sa kanya nagbula. Kaya siya ang totoong problema ng ating bayan. Thank you at God bless. Ingat po tayong lahat at naway pagpalain po tayo.